tumitila na rin sa wakas yung malakas na ulan kanina. And talagang napakaganda ng timing ng ating paglilipat dito sa ating bagong area. Bali nag-start po tayong magtrabaho dito ay July 1. Rainy season na po yun. Pero hindi po tayo nagsisisi no na nag-start po tayo ng rainy season. Alam naman natin na ganito ang mangyayari. Kaya lang hindi po natin in-expect na mas marami palang bagyo ang darating ngayong taon. So 3 weeks na po, halos sa bawat linggo na yon ay may bagyo na pumapasok sa aming lugar or dito sa ating bansa. And naapektuhan kahit papano yung ating mga gawain. At ang pinagpapasalamat na lang natin itong mga nakaraang bagyo na dumaan ay hindi na po tayo masyadong naapektuhan. So yung una lang talaga no, yung pag-landslide dito na naitulak po itong ating kulungan na to. So yun po yung isa sa pinakaano natin dito sa bagong area natin. At itong mga sumunod naman sa awa ng Diyos ay hindi naman po tayo naapektuhan. Kaya lang ang pinag-aalala natin ngayon ay itong bagong bagyo na parating. So medyo may kalakasan po yata. Ang dami ng Muscovitex natin. So may kalakasan daw yata yung kaya po tayo dito ng kanal kahit na maliit lang para yung tubig ay hindi naman lahat dito papunta sa loob ng ating kubo. So maganda na rin po no, na naranasan natin agad yung ganito na naman. Dahil kahapon ang nasa isip ko is hindi muna lalagyan ng kanal, hanggang dito lang muna. Dito sa straight line. At umpisahan ko na sana yung yung pabahay ng kambing. So mas mabuti na rin na ganito ang nangyari dahil nga ngayon nag-iba po tayo ng game plan. Mas maganda siguro kung i-secure muna talaga natin itong ating isang area or isang pabahay bago tayo gumawa ng bago. So yung mga kambing natin na iba is naipasok na natin doon. And tong isa na may anak, bagong panganak, ay dito ko na lang dinadala dahil nga sa may kulungan tayo ditong malaki, saktong-sakto lang sila, medyo maluwag pa nga. Para hindi na ako masyadong nahihirapan na magdala dito. So dito ko rin lang naman kasi dinadala sa malapit. Dito lang naman sa atin. So ayan. So final na po talaga no, yung gagawin nating kulungan ng kambing. Diyan na po talaga sa area na yan, dun sa may natumba na kahoy na yon. Tapos babakuran po natin diyan sa may bandang unahan hanggang dun sa dulo na. Para yun na yung magsisilbing range nila. Para pagka pag busy, marami tayong gagawin, papakawalan lang natin sila. So yun po yung balak natin doon. Kasama na rin po doon no, yung tupa. So alas 4 pa lang, medyo madilim na. Grabe talaga itong mga manok natin no. So yung mga manok natin no, pag busog na ay tumitigil na sila. Aakyat na sila dyan para magpahinga. Pero itong mga Muscovitex natin, ibang iba yung nila. Parang hindi sila nabubusog. Ayan, hanap lang sila ng makakain. Tapos pag lumapit ako, ganyan. Mamaya, tutuka-tuka na naman sa paa ko. Parang hindi sila nabubusog. Walang kabusugan. Yan yung ibang manok natin, nandyan na sa taas. Yan. At kinulong ko na rin yung ating mga dito. May lahing Brahma. So, ito po silang 5. So, ang ganda ng kulay ng isa parang abuhin. Tapos yung rooster natin, black na magpula-pula. Paparamihin po natin yan at titignan po natin kung anong magandang maging production nila. Kung yung sa pangingitlog is obserbahan natin, paitlogin natin yung mga yan. Kung maganda yung magiging production nila ng itlog, magtuloy-tuloy, ay para po sa yung gagawin natin, iproproduce natin para sa itlog. Pero kung yung yung inahin kasi nila, tumitigil po dati yon. Mga pag nakapangitlog na siya ng mga 20 ay titigil na naman. And kinukolek ko kasi yung itlog, kaya pagka ilang linggo or ilang araw ay nangingitlog na naman, so hindi po siya tuloy-tuloy.
So hindi po gaya ng ating mga decal browns na tuloy-tuloy talaga. Grabe itong mga manok natin. So maganda rin yung paglipat natin dito, no, dahil napansin ko yung mga alaga nating mga manok. So itong mga to, hindi naman sila masyadong tinatamaan ng sakit dito. Although may isang inahin tayo na yung pinakatay ko dahil nga sa sinipon, yung yung mabaho yung sipon niya. Hindi lumalabas yung sipon niya, pero pag amuyin mo, mabaho sa loob ng kanyang ilong, or amuyin mo sa ilong niya is mabaho. So pinakatay ko na lang, baka magkaroon pa ng infection dito pagka yung inuman nila, inom din yung iba. So doon po nagkakahawa-hawa yung sakit ng ating mga alaga. So sayang, no, yung ganito natin na isa, yung itim din, kapatid nito. Actually tatlo silang magkakapatid nito, itong brown, tapos yun. Yung nanay nila is yun, yung malaki natin, yung pinakamatanda. Tapos yung rooster natin is yung white dati na natin, plucker. So yung medium size, maliit siya, pero pagka hinawakan mo siya is napakalaki ng katawan, nasa 3.5 kilos. And itong nabili natin ngayon na rooster ay nasa 2 kilos na rin, medyo bata pa. And meron po tayong gustong bilhin doon na 4 months pa lang, ay napakalaki na. Sa susunod, bibidyohan po natin. Ang iniisip ko lang doon, pag yun ang gamitin nating rooster dito, baka naman mahirapan yung mga inahin natin. Dahil sobrang laki ng katawan, no, kahit yung mga paa. So, hindi ko po natanong kung anong lahi ng huluano yon. So, napakalaki. So, sa susunod, ipapakita ko sa inyo, dadaan ako doon, pipicturan ko or bibidyohan ko. Ipapakita ko sa inyo, napakalaki po ng mga manok na yon. Hindi ko alam kung nilalaban nila yon, dahil pagka titignan nyo yung mga katawan is talagang grabe. Parang hindi na niya mabuhat yung parang broiler po yung style niya, yung pangangatawan. So maganda po yun na gamitin pang cross para sa ating mga native na manok. Medyo may kamahalan nga lang, tinanong ko na yung presyo. 4 months old siya is nasa 1.5 na daw yung presyo. So sabi ng may-ari, kung hindi pa daw makuha ng, may nagpa-reserve pero hanggang December pa, pero sabi niya kung sinong maunang kukuha, so doon po niya ibibigay, dahil kailangan na daw po may benta.